Ano po sa tingin ninyo ang dapat gawin ng MMDA po para, kumbaga, mapangilan lalo o kumbaga mangilag itong mga kamote riders na to na talagang sobrang pasaway, sir? May mga naisip ba kayo mga formula dyan? Yung magugulat na lang sila na, ay, hindi na pala pwede. Kasi pagka wala sila nakikita somehow, talagang doon nag-aasik itong mga makukulit na to, Sir Joshua. Sa tingin ko, sir, it all boils down po sa education po talaga. Yeah. So, bago pa lang po kumuha po ng lisensya, sa tingin ko nga po, elementary pa lang kasi lahat naman po tayo, di ba, road users. Halos po lahat po tayo, pera na lang kung di ka nakakalakad, bedridden ka. Pero lahat po tayo halos, lumalabas po ng kalsada. So, through education po, malalaman nung mga kabataan kung ano yung dapat nilang gagawin sa kalsada from a young age. Kumbaga, may inculcate na po sa kanila na kapag lumabas po sila sa bahay nila, gumamit sila ng kalsada, alam na po nila yung mga batas, yung mga simpleng pagtawid, simpleng pagsakay. Likewise, sa may kamote riders naman po, kasi isa rin po akong nagmomotor din po ako. Yun. So, ang nakikita ko lang din po naman na pwede pong maging solution po dun is wag naman po masyadong napakadaling kukuha ng unit ng motor, di ba, yung mga hulugan. So, yun po bigla pong nag-boom kasi mas accessible siya. Pag ginamit mo, mas madali. Likewise nga lang po, ang problema lang po, hindi po natin alam kung yung mga umahawak ba ng motor, qualified po na magmotor. Alam po ba nila yung defensive driving, yung tamang pagmamaneuver, saka yung safety po. So, kapag bomba ng bomba, no? Yun po. So, mas maganda po talaga bago ka po umawak ng manibela o magkalisensya is inaral mo po lahat yung mga batas trapiko po.